mahal na Diyos. So, may nabuntag mga kaimangutan. Happy Sabat! Magidugay ako sa Masbate, pero ang pag minasbate, sudli-sud man. No, may duha na ako katuig sa Masbate, pero anak kong pag-isara, ang minasbate, pilay gahapon. Kaya akong mga istorya sa city, puro man mga Cebuano. So, digit ako, maaram madikit. Maaram po, parehara ito, maaram na magbisara ng minasbate. Kaya mas gusto ko pa na magsalita ng Tagalog para straight yung aking pag-sermon. Kaya ako po ay magtatagalog. So, ngayong umaga, pagdating ko dito ay parang nabago na pala yung harapan. So, nung pagpasok ko, sabi ko, kasya kaya ako dito sa dalawang kahoy. Kaya, gilid ako ito, ganun-ganun. Dito ako kasi, wala pati ibang pasukan. Diyan lang talaga. Kaya sabi ko sa dalawang bata, kasya kaya ako dito. Kasya ako dito. Kaya sabi ng mga bata, ano? So, ginawa na ako pagtagilid para magkasya talaga dyan sa harang niyo sa may pintuan. Kaya nakapasok man, no? Pero, kaya, ang una kong simba dito ay, sabi sa akin na, Absol, maganda magsimba doon sa Boulevard kasi aircon daw yung simbahan. Nung nakarang taon, aircon. So, nung nagpa-schedule ako dito, pagdating ko ito, brand out. Bumula ko ito. Kaya naman, kung ano naman, sila naman yung aircon. Hindi ako makaranas ng aircon sa Boulevard sa Adventist Church. Siguro pala itong pagkakataon mo siguro baka makaranas na talaga ng aircon na pagsimba. So, matagal na ang schedule na ito, kaya palaging move hanggang nung February pa talaga ito. So, move hanggang nalipat na ako sa balot. So, nung nato na ako sa balot, natuloy na nasa malayo na. So, ngayon ay pasalamatan ng Panginoon dahil tayo ay sama-sama at nagpuri sa kanyang pangalan. So, ngayong umaga, ay ang buwan ngayon ay ang mundo ay nag-celebrate the Father's Day. Last Sabat. So, June pa man karon, so Happy Father's Day gahapon sa tanang tatay. O sa tanang nanay. Eh, kung wala yung nanay, hindi man pwede may mong tatay. So, ang sakripisyo gahapon at gahapon padulong sa nanay, yung great. So, ang story na akong dalong sa Indo ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 12 verses 15 to 20. So, there was a loving father and his lost son. So, itong storya tungkol kay David at kay Bathsheba, yung asawa, yung babae na kanyang sinipingan. So, one of the most painful moments in the life of King David was the illness of death of his son. So, yung pagkamatay ng kanyang anak, yun ang pinakamasakit na nangyari sa buong buhay ni David. And David prayed, fasted, and pleaded with God for the child's life, yet that child died. So, kung may kaganudan, kung meron kamong pamilya na nagkasakit o inyong ginampo, gipastingan, nangamuyo sa Ginoo, pero ang baka o ang pamilya namatay kung sa inyong buhaton. Ha? Pero ay salamat Ginoo kay namatay ng inyong anak. Salamat Ginoo kay namatay ang paryente. One time, ato ko 2016, ato ko sa Himamaylan, Negros, Gamayan. First time ako na himong liman sa Negros, uso mga sa ato ng charcoal therapy. Ang alam ko, yung charcoal kasi, yung, di ba, pag nag-bowling, mayroon ba yung apong, yung, ano sa ito, mga gulfur, gano'n. Akala ko, yun ang charcoal. Oo, yung binisita namin, mayroon sa sakit na yung nasusuka ng dugo. Sa dugo ba? So sabi ko, baka madala pa sa charcoal. Mayroon kong alam na charcoal therapy. So, hihita ko sa abuhan, hihita ko ng yung alam ko na rin, charcoal, hihita ko. Pagkikin ko pa ng
lasa. So sir ko, baka nilagay yung asukal, kaya nilagay yung asukal ba? Tapos pinainom doon sa may sakit. After 3 days, bumalik. Bumalik ako after 3 days. Pagtingin ko yung bahay, yung pagkagabi yung bahay, parang iba na kulay. Yung dilaw ba? Saan ko parang namatay yata yung pinainom ko ng sarko? Kasi nagliwanag ko yung bahay pagka nagdilaw na yung sabi ko patay talaga. Parang napatay talaga yung pinainom ko ng sarko. Kaya 1 week akong hindi napakita doon sa bahay mismo kung saan ko pinainom yung tanda. After 1 week, pinatawag ko na pupunta doon sa bahay. Pinatawag ko kasi yan, namatay nga yung matanda na alam ko, yung sarko talaga yung pinainom ko. Alam nyo, ang ginawa niya, nagpasalamat siya na namatay yung kanyang asawa. Kasi pag hindi namatay, walang mag-aalaga. Pait, ano? Kaya gusto na nagpakil sa pamilya ba, kay wanay maggalang sa imuha. Pero, ang story ni David, iba. Kasi yung kanyang anak ay 7 days pa lamang bago ito namatay. So this passage speaks to everyone who faced disappointments and answered prayers. So itong verse, itong chapter 12 ng 2 Samuel is to speak to everyone who has faced disappointments and unanswered prayers. So, study. 2 Samuel chapter 12, verse 15. After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill, and David pleaded with God for the child. He fasted, spent the nights lying in a sackcloth on the ground. So verse 17, the elders of the household stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. So nagkasakit yung bata niya, yung anak niya, si David nananalangin, nag-fasting, nag-plead sa Panginoon, hindi siya kumain, siya lamang ay nakahiga sa sahig. Verse 18, on the 7th day, the child died. Simula ng isilang, yung bata pagka-7 araw, namatay. And David's attendants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought that when the child was still living, he wouldn't listen to us when we spoke to him. So yung mga alagad ni David, takot na sabihan siya na ang kanyang anak ay namatay na. Kasi nung buhay pa yung bata, hindi nga nakinig si David sa kanila. And how can we now tell him the child is dead? He may do something desperate. In verse 19, David noticed that his attendants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. So, kanang-tabi-tabi ba? Na-realize ni David na wala na yun. Patay ang ginamaka. Is the child dead? He asked, yes. They replied, he is dead. On the 7th day, the child. Verse 20. Then David got up from the ground after had washed. Ibangon siya. Nagigo. Nanglamos. Luwas. Put on lotions. Ito na alam kung anong lotions ba niya ang ipahin nila. And changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. So, nagkakaka yung mga alagad niya, na nung bata ay nagkasakit pa, si David hindi kumakain. Hindi naliligo. Subalit itong namatay yung bata, siya naliligo na, at siya bumangon, at siya kumain. Di ba nakapagtataka? Diba? Nung namatay na yung bata, saka siya kumain, nung buhay pa, hindi siya kumain. And 21, then he said to his servants to him, what thing is that you have done? You did fast and wept for the child while he was alive, but when the child was dead, you rise and ate bread.
Haring David, na yung bata na masakit pa, pero siya, hindi man kumakain. Kung namatay na, kumakain na siya. And 22 said, while the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, who knows whether God will not be gracious to me, that the child may live. And verse 23, but now he's dead, why should I go fast? Can I bring him back? And I shall go to him, but he will not return to me. And there are lessons, my brothers and sisters. In the times of trouble, our first response should be prayer and not despair. Nag-experience ka mo? Nakalabang ako na-experience ito noong 2000, September, I think, between September 1st week noong 2024 na nag-inom din sa city. Na unang buwan ko lang sa Masbate City Central Church na na-hospital yung bata, yung anak namin, na dinala namin sa provincial. Na muntik ako, kung di ko lang na pastor ako, masumpok talaga yung dalawang nurse ko sa provincial. Hindi ko alam kung ilan ang masumpok ko sa provincial. Imagine mo, dumating kami ng alas 2 ng madaling araw kasi nagpo-convulsion yung nag-decision yung bata sa lahat. Na second season na naman siya pagdating ng 6 a.m. hindi pa rin nakabitan ng Kristos. Tapos nakabitan sa 8 a.m. na. Alam mo kung ilang tusok? Binilan ko 18 times bago nakuha yung ugat niya may supento. Pero nakalimut ako na manalangin. Kasi hindi ko alam na gano'n pala katindi ang ating COVID sa hospital. So, noong bata, wala, hindi talaga, mahina na. Mahina na yung bata, dahil hindi na siya susukar, dahil hindi na. Kinakabalo ko sabihin sa muwi ng albay kasi ako nang isip ko, dapat pa yung bata. So, pinabalik ko siya, bilisan mo na kasi hindi ko talaga kaya. Noong gabing yun, nasa third floor kami, lumindol! Yung malakas mo yung nalindol mga na ano yung isang Kristos ko nga magpigat yung Kristos kasi nag-Kristos yung bata. Pasal-pasal ko third floor hanggang doon sa first floor. Nga, parang ito, pag-replikat itong ano. Pero hindi ako nag-pray. Bakit? Kasi nauna yung desperation. Yung kapa ko ba na, what if mangyari ito sa anak namin? Kaya ko ba siyang tanggapin? Na hindi ba ako nanalangin? Hindi ba ako nag-pray? Pag-alingin yung bata ako, hindi. Kasi nawala na sa isipan ko na mag-pray kasi nga inisip ko yung bata. Na ang dapat ko lang gawin, we should first pray, not despair. So God invites us to bring our fears and tears and hopes to Him. So ako, kung hindi pa ako sinipa ng misis, hindi ako mag-pray. Kasi alam ko sa grado ko sa temple, tulog ko sulok. Nagkakaroon ako, nakaiyak, kasi hindi ko alam, kasi ang bata hindi sumasagot. Ang mga nag-Kristos. Kung sinisis sa'yo, marami sa'yo, sinipaan mo na. Pastor mo, hindi ka ba nilalagay. Umalis ka dito! Umalis ka dito! Nagdala ka pa ng problema. So, dumating yung mga taga Masbate City. Sige, Pastor, bumangon ka. Pray ka. So, doon na kailangan ko pala mag-pray. And nangyari na second time. Noong December, nag-COVID kami. Tatlo ako, si Mrs., yung anak namin, naka-BRP case kami. So, ang katabi pa namin, hindi mo alam kung actually, hindi pa talaga COVID sa amin. Bakit nga nag-COVID kami na wala namang COVID? So, hindi pa naman nanalangin. Kalimutan naman nanalangin. Sinipan naman yun. Pangalawang basic na rin. Sinipan naman sa BRP case. Dahil isang linggo naman kami doon sa BR. Sabi ko na para nakaka-exhort sa Panginoon. Kaya, 2 Samuel chapter 12 verse 15 to 23, in times of trouble, our first response should be prayer. No? Isa mo na sa interview. Na kung dahil problema,
prayer agad ang inuuna. Ay, yung tayo na nagkasakit, yung pamilya. Dahil minsan nakalimutan ko na mga muyos dito kasi nauna na yung kaba, nauna na yung ano mo kung anong mangyayari. And God invites us to bring our first days and hopes to Him. So faith continues even when the answer is no. David hoped that God would spare the child, saying, "Who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live." David believed in God's power and mercy, but he also accepted God's decision. So mga kaimangunan ko, kaya para si David, hindi kumakain, nananangis sa Panginoon, baka maawa pa yung Diyos sa kanya at yung bata ay gagaling. Kasi David believed in God's power and mercy, but he also accepted God's decisions. Sa atong problema mga pangunan, kung natay mga giyatubang na mga asal sa buhay, hindi natin matanggap yung desisyon ng Panginoon. We believe in His power and mercy in our prayer, pero kung no niya ang Panginoon sa atong pangamuyo, ang problema, di nato kayang dawaton. But like of David, he accepted God's decision na yung bata ay dapat talaga mamatay. And worship is possible in sorrow. Ito kaya kami na kay David, mga minagmana kayo mamutan. After hearing the child that died, David did something unexpected. He got up, washed himself, changed his clothes, and went to worship God. Kaya? Oo. Sa panahon sa iyang kagoon, sa iyang kanisdanan, sa hirap ng kanyang buhay, na nangyari na namatay ang kanyang anak, si David hindi pa rin nagbago ang kanyang relasyon doon sa Diyos. Siya pa rin ay pumasok sa simbahan at sumamba sa Panginoon. Mga kaimangutan, kumabot ang problema sa ating buhay na katulad kay David, dapat hindi sana maapektuhan sa ating buhay kung anong relasyon natin sa Panginoon. Ang problema sa atin, minsan kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin, kapag ito'y hindi nawala, hindi na tayo sasamba sa Kanya. Kasi akala natin, hindi ka Panginoon, hindi mo yan ang gusto namin, wala mo, hindi mo siya pinagaling. Hindi na ako sisimba. Di ba? Si David, namatay ang kanyang anak, 7 days pa lang, nung isilang. He prayed, fasted. Nung nangyari sa kanya, he still worshiped God. In times of sorrows, we still worship our God. Huwag natin kalimutan yung mga minamahal na mga kapatid. Sa masayang buhay, worship God. Kapag hindi naman masaya ang ating kalagayan ng buhay, we still worship God. His servants were surprised, but David understood that God has still worthy of worship even in grief. So that is still worthy to worship. Dili kayo mag-change ang ating pananampalataya kung mayroon na tayong problema na dumating. Ang gusto na natin puro hayahay. Di ba? Puro lang kalipay. Pero kung paano kung nanapoy kasakit ng mga sa itong pinato, hindi na tayo yung pasino. Hindi na tayo makita sa simbahan. So David, is a good example to us na kahit paano nangyari sa buhay niya, hindi talaga nagbabago ang kanyang relasyon sa Panginoon. David is a man who captures the heart of God. Kasi hindi nagbago ang kanyang perception sa buhay kung paano siya mananampalataya sa Panginoon. Next, we cannot change yesterday, but we can walk forward with God. David said, "Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me."
ang bata daw, sa kusaw pa nito pangamuyo, ang ako nga nas kung hindi na ginambal sa to. Kita kayo ng wagto sa ilaha. And David accepted what he could not change and continued to live faithfully. Hindi na di ba babago ang karanasan sa ating buhay? We must to live faithfully. Jacob lived faithfully. Paul lived faithfully. Nakaranas sila na ano-ano ang mga kanyang rasa sa buhay. Pero yung relasyon nila sa Panginoon, hindi nagbabago mga minamahal mga kapatid. Ang ating buhay ba na sa mundong ito, kanya-kanya tayong karanasan, kanya-kanyang kaligayahan, kanya-kanyang hirap. Pero huwag natin kalimutan, ang Panginoon hindi nagbabago sa buhay natin. Kaya ang ating buhay, hindi siya pwedeng baguhin ng anong karanasan sa ating buhay. And in conclusion, God can bring hope, healing, and new beginnings after seasons of pain. So, simple lang. Ang reminder sa ato tanan karon sa Ginoo, in times of sorrows, we still worship God. In times of happiness, we still worship God. Don't change your perception to worship God in your emotion. Kaya Ginoo, bisag kung sa imong emotion, dili pa rin nagtago sa imuha. May kaimamutan, may nabuntag, o happy Sabbath kanatong tanan.